So bali ito po yung simula ng ating beach. Dito po ito lang sa Tagkawayan, Quezon. Ito po yung simula ng cut. Ito po yung merong nasa frontage sa seashore ng nasa 100 meters po, more or less po ang frontage niya sa tabing dagat. So yan po yung tanawin natin sa tabing dagat. At kagandahan po nitong property na ito ay 100% flat land po. At napakarami pa pong tanim na niyog nito sa likuran. Medyo tago lamang po itong lugar na ito at hindi pa naman po ito accessible lang sa sasakyan. Bali simula highway naman po, kung idadrive ito ay umaabot ng nasa 15 minutes drive po. Then maglalakad na po tayo ng nasa 5 to 8 minutes simula sa barangay road po hanggang dito sa property. So bali ganito po yung buhangin niya, para mga dog na shell po siya, hindi naman po siya yung sobrang pinong buhangin. Pero maganda po at maputi din yung kanyang buhangin. Sa areang ito, hindi naman ito kalayuan sa town proper kung tutuusin. Sadya lang pong hindi pasok ang sasakyan dito sa property na ito. Pero sa area na ito, meron naman ditong signal ng cellphone, meron ding poste, kumbaga may pagkukunan na po tayo ng kuryente. Then meron din naman po itong mga pwedeng lagyan ng deep well po para sa mga tubig. Bali yung bahay pong yan ay pasok sa property po. So sila muna yung pansamantalang pinagtatao dito sa property. Dito naman po yung bahagi ng likodan po ng property. Kung mapapansin nyo po, yan po ay kapantayan. At lahat po yan ay punong-puno na po ng niyog. Ang sukat po pala nitong property ito ay 2.6 hectares. At nagkakahalaga naman po yun ng 6 million. Bali sabi nga pala ng nagbabantay dito kung ilang pirasong niyog pa ang meron dito sa property ay bumibilang naman daw po ng nasa 1,000 kapuno daw po yan. So nagulat din ako kahit sa 2.6 hectares bumilang na ng 1,000 kapunong niyog. So napansin ko naman din na hindi naman sobrang malawak yung agwata ng pagtatanim na yun. So malalapit lang kasi siya. So baka sakali na may umabot naman din siya ng ganun kadami yung tanim na niyog. Nung pinaliparan ko na ng drone at gusto kong makita yung aerial shot niya, ay nagulat din naman ako sa kagandahan ng kanyang property. So kitang kita din yung kanyang halos buhangin sa dagat at halos pantay nga. Nung pumunta ako sa bandang likuran, at doon ko nga napansin na yung dami ng niyog niya, sobrang masinsin yung pagkakatanim niya. So, parang dikit-dikit pero kahit papano matataba din naman ang bunga ng niyog niya. Hindi naman siya mga payat at halos lahat ay namumunga na. Napakaganda palang tanawin dito kasi nga ay hindi naman sobrang madumi yung beach niya, dahil ito ay kung titingnan to sa mapa ay pa-style ito at hindi naman ito sumasalubong sa mga basura kung sakali. Kumbaga parang nakatago siyang isla. Tinanong ko din naman yung nakatira dito kung may ibang way pa na para mas mapabilis ang pagpunta dito sa property. So sinabi naman niya na pwede daw tayong magbangka at kung magbabangka naman mas mabilis daw ang papunta dito sa property. So simula dito sa property, kung sasakay ng bangka ay abutin lamang ng nasa kulang-kulang 10 minuto lang naman daw po. At malapit naman na din po ito. Halos katapatan na nito yung mga beach na mga resort na pinupuntahan po ng mga Kung dediretsuhan po yan at sa kapantayan po niyan, sa diretso po ay nado na po yung mga beach na malalaking negosyo din talaga. At panigurado ako, itatanong nyo rin naman na kung baka may pwedeng gawing right of way para pasukan ng sasakyan. Naitanong ko rin naman yan. So ang sabi naman ay sa may bandang likod, kung matutuloy na gawan daw ng kalsada doon. Pero medyo malayo-layo at matagal-tagal pa yun, dahil yung likod na yan ay mga may nagmamay-ari din ng lupain na napakalawak po. So sabi nga daw po meron dyan yung
lupa na halos nasa 100 hektarya mahigit yung property niyan. So medyo maraming usapin po yun. Kaya ang nangyayari lang talaga dito sa pagpunta namin dito sa area ay simula Barangay Road, lalakadin lang po talaga siya. At ang lalakadan po ay sa harap po, kumbaga sa tabing dagat din po. Medyo mabato yung dinaanan namin. At yun po yung harap po ng dagat. Worth it naman puntahan yung property. So kahit nilakad namin yun at ganun nga yung dadaanan, ay yung makita ko lang din naman itong property ito ay masasabi ko nga parang hidden island, kasi malinis yung property niya, walang mga basura, flat land at napakagandang tanawin din. Kung gusto niyo naman puntahan po itong property ito para kahit papano i-viewing, or gusto niyo diretsyo na mag-camping dito sa area na ito, ay panigurado naman po ako pwede kasi mababait naman po yung tao dito. Makikiusap na lang po tayo doon sa nakatira. Magdalang na lang tayo ng camping kung gusto nyong mapuntahan din tong area at makaligo, kahit papano yung makapagbakasyon dito sa lugar na ito. Kung nagustuhan niyo po itong property ito, i-message niyo lamang po ako sa aking number. Available po yan sa WhatsApp at Viber, o kaya naman sa aking Facebook account, Peter Purificacion-Layout. At huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe para lagi po kayong updated sa aking mga bagong upload na property. Baka sa kasunod na upload ko, ayun ang farmland na hinahanap mo. Yun lang, maraming salamat sa panonood.